Muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba mapupuksa ang mga pesteng anay sa loob ng iyong bahay. Mahirap paniwalaan kaibigan na ang isang maliit na peste ay kayang magdulot ng napakaraming pinsala sa loob ng iyong bahay na iyong pinaghirapan at iyong pinagpunan at iyong pinagsumikapang maitayo. Pero talagang kayang gawin ito ng mga anay kaibigan sa iyong bahay. Kung ikaw ay nakakaranas ng infestation ng anay sa iyong bahay, ay huwag kang magpanik. Bagamat malubha ang mga pinsalang kayang gawin ng mga anay sa loob ng iyong bahay kaibigan, maaari ka makagawa ng mga paraan para maalis mo at mapuksa ang mga anay na iyan sa loob ng iyong bahay. Ituturo ko sa iyo kaibigan sa ating video sa araw na ito kung paano magagawa na sila ay puksain. Kabilang na rin kung paano hanapin ang mga anay sa loob ng iyong bahay at gumamit ng mga DIY na pamamaraan upang maalis ang mga anay na ito sa loob ng iyong bahay. Dagdag pa diyan kaibigan, mayroon akong ilang tip sa iyo kung paano maiwasan ang termite infestation sa hinarap upang mapanatiling ligtas ang iyong bahay at ang iyong ari-arian laban sa anay. Ang mga bagay na dapat mong malaman. Una, alisin ang mga drywood termites sa pamamagitan ng paggamit ng mga pain ng boric acid o ipahid ang mga wood pesticides. Ikalawa, patayin ang mga anay sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kapaki-pakinabang na nematode sa lupa o paggamit ng pain ng anay o termite baits. Ikatlo, gumawa ng wood preservatives o gumamit ng wood preservatives para mapanatiling protektado ang mga kahoy na parte ng iyong bahay at kasangkapang gawa sa kahoy. At ikaapat kaibigan, makipag-ugnayan ka sa isang profesional na pest control para sa pamuksa ng malaking pest infestation sa loob ng iyong bahay. Unang method na dapat mong gawin kaibigan ay puksain ang mga drywood termites. I-expose mo, ibilad mo sa araw ang mga kahoy na kagamitan sa iyong bahay. Ang unang-una at pinakasimpleng paraan para mapatay ang mga anay sa loob ng iyong bahay ay ang pagbibilad ng iyong mga kagamitan na gawa sa kahoy sa sikat ng araw. Ibilad mo ang kahoy sa sikat ng araw. Kung ang mga bagay na pinamumugaran ng anay ay hindi lang ang iyong tahanan, kundi isang piraso ng muebles o isang bagay na maaari mong alisin sa iyong tahanan, ibilad mo ito sa sikat ng araw upang natural na mapatay ang mga anay nang walang anumang ginagastos. Ang mga anay kaibigan ay nabubuhay ng maayos sa madilim na mga lugar, kaya't ang init at liwanag mula sa araw ay papatay sa kanila. Kapag maaraw ang panahon kaibigan, ilagay mo ang iyong muebles at iba pang kasangkapan na gawa sa kahoy sa labas upang ito ay paarawan. Mas mabuti kaibigan na 2 hanggang 3 araw mo itong gawin.
Ikalawang paraan, kaibigan, ay set up boric acid baits o gumamit ka ng mga boric acid. I-set up mo, kaibigan, ang mga pain na boric acid. Bumili ng mga pain na boric acid at ilagay ang mga ito sa paligid ng iyong tahanan at sa mga parte na mayroong mga anay. Pinapatay ng boric acid ang nervous system ng mga anay at nagiging sanhi ito ng dehydration sa mga anay. Kaya't mabilis itong papatayin ang anumang anay na madikit dito. Ang boric acid kasi, kaibigan, ay isa sa pinakakaraniwan at epektibong paraan na pamuksa ng anay. Regular na suriin ang lokasyon ng pain at lagyan muli ito ng boric acid kung kinakailangan. Sa loob ng tahanan naman, kaibigan, maaari mong gamitin ang boric acid mixture. Paano ito gawin? Upang magamit ang boric acid para sa anay, kailangan mo ng mga sumusunod. Paghaluin mo lang ang boric acid, maligamgam na tubig at asukal sa isang spray bottle. Ang ratio nito ay 1 kutsara ng boric acid at 2 kutsarita ng asukal sa bawat tasa ng tubig. I-spray mo ang boric acid solution na ito sa lahat ng lugar na pinamumugaran ng mga anay. Ulit-ulitin mo ito araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Suriin mo kung may mga palatandaan ng karagdagang aktibidad o pinsala ng mga anay. Kung magpatuloy ang infestation, maaaring kailanganin mo na makipag-ugnayan sa isang profesional na pest exterminator. Mag-ingat ka lang, kaibigan, na madikit sa boric acid ang iyong balat o mata. Ngunit kung sakali mang mangyari ito, hugasan mo lamang kaagad ng tubig ang iyong balat o ang iyong mata ng malinis na dumadaloy na tubig. Ikatlo, kaibigan, magbutas o mag-drill sa mga kahoy ng mga pestisidyo. Mag-drill at mag-inject ng wood pesticides. Kung masabi mo ang eksakto kung nasaan ang infestation, gumamit ng drill bit upang mag-drill ng butas sa kahoy. Iturok ang mga wood pesticide sa infested na kahoy upang patayin ang mga anay kapag sila'y nadikit dito. Mabisa ang pag-inject kung alam mo kung saan mismo ang kolonya ng mga anay. Gayunpaman, kaibigan, kung malampasan mo ang iba pang mga kahoy na may anay, sila ay magpapatuloy na dadami sa loob ng kahoy na iyon. Ika-4, kaibigan, painitan ang mga infested na kahoy gamit ang heat gun. Painitan ang mga estrukturang kahoy gamit ang heat gun. Bugahan ito ng mainit na hangin nagmumula sa heat gun. Ang mga kahoy na kinakitaan mo ng mga palatandaan ng anay. Ang anay, kaibigan, ay mamamatay sa sobrang init. Tandaan ng heat gun treatment ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng estruktura. Kung mayroon kang mga materyales na mga sensitibo sa init, tulad ng plastic, hindi maalis, maaari ka na lang pumili ng ibang pamaraan para mapuksa mo ang mga anay.
Ikalima kaibigan, gumamit ng pain para sa iyong anay. Gumamit ng pain para sa mga anay o termite baits. Mag-set up ka kaibigan ng pain ng anay o termite baits. Ang mga pain na ito kaibigan ay naglalaman ng insecticide na papatay ng mga anay kapag kinain nila ito. Maaari kang bumili ng mga underground termite baits upang maipasok mo ang mga pain sa ilalim ng lupa o mga pain ng anay sa ibabaw ng lupa. I-set up mo ang pain na ito kaibigan at regular na suriin ng mga ito kung may mga patay na anay. Gumamit din ng pestisidyo tulad ng solignum para sa pag-iwas at pag-treat ng mga anay. Ang solignum kaibigan ay isang wood preservative ng mga anay at iba pang mga peste ng kahoy. Sa pamamagitan ng pag-penetrate nito sa kahoy at bumubuo ito ng active barrier laban sa mga anay. Ang mga solignum soil guard ay isang termiticide ng lupa na pumipigil naman sa mga anay sa pag-atake sa mga gusaling gawa sa kahoy. Sa pamamagitan ng pag-treat sa lupa at iba pang katabi ng mga gusali. Paalala lang kaibigan, sa paggamit ng ganitong pestisidyo, dapat kang gumamit ng nararapat na professional o personal protective equipments para sa iyong paggamit ng ganitong mga pestisidyo. Tulad ng respirator, safety goggles, rubber gloves, at iba pa na mga kinakailangang PPE. Ikalawang method kaibigan ay pag-iwas sa future infestation. Una kaibigan, sa method na ito, panatilihing tuyo ang daan sa iyong bahay. Panatilihin ang isang tuyong tahanan. Ang mga anay kaibigan ay natural na nahuhuli sa masa-masa at basa-basang mga tirahan dahil kinakailangan nila ng tubig upang mabuhay. Kaya't siguraduhin na mahanap ng maayos ang mga tagas ng mabilis hanggat sa maaari at huwag hayaang dumaloy ang mga tubig na ito sa mga gamit upang maiwasan ang termite infestation. Ang marumi at basang gutter ay mainam ding tahanan para sa mga anay. Kaya't panatilihing walang mga bara at naipong tubig sa iyong gutter ng iyong bahay para sa karagdagang pag-iwas sa mga anay. Ilayo ang mga kahoy sa iyong tahanan at bakuran. Alam mo naman siguro kaibigan na ang pagkain ng mga anay ay mga kahoy. Kung kaya't dapat mong ilayo ang mga ito sa paligid ng iyong bahay. Walang magiging pagkain ng mga anay na ito kung hindi magkakaroon ng pest infestation o termite infestation sa inyong bahay. Kung nagtatabi ka ng malalaking piraso ng kahoy sa iyong property kaibigan, nag-iimbita ka lamang ng mga anay na mamerwisyo sa iyong bahay. Kung kinakailangan mong magtago ng kahoy malapit sa iyong bahay kaibigan, takpan mo itong mabuti upang mapanatiling tuyo at mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng anay. Panatilihin ang halaman
Panatilihin ang mga halaman na 6 hanggang 12 inches o 15 hanggang 30 centimeter ang layo mula sa iyong tahanan para mas maliit ang posibilidad na makapasok ang mga anay sa iyong tahanan. Takpan ang anumang crack, kaibigan, o butas o puwang sa iyong bahay. Takpan ang anumang crack sa iyong tahanan sa simpleng pagsil at pagsasara ng mga bintana, pintuan at bitak sa paligid ng iyong tahanan ay ginagawa mong ang una at mahalagang hakbang patungo sa pagtiyak na walang anay na papasok sa iyong bahay at maninira dito. Ang mga puwang sa paligid ng mga cable na kuryente o mga kable ng kuryente at mga tubo papunta sa iyong bahay ay isa pang madaling paraan para makapasok ang mga anay. Kaya siguraduhin punan ang lahat ng mga pwedeng pagpasukan ng mga anay. Ang mga screen sa iyong pinto at bintana ay kinakailangan din kung ikaw ay nag-iingat sa isang infestation ng mga anay. Inspeksyonin ang iyong tahanan, kaibigan, taon-taon. Inspeksyonin mo, kaibigan, ang mga sulok-sulok ng iyong bahay at iba pang kagamitan na gawa sa kahoy tulad ng mga furnitures taon-taon para makaiwas sa mga anay. Ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas sa mga anay ay maghanap at mapuksa sila habang maaga pa. Makipag-ugnayan ka sa mga pest control na malapit sa iyo at mag-set up ka ng taunang appointment para sa isang inspeksyon. Ang isang profesional na pest exterminator ang siyang magsisiyasat sa iyong buong bahay, kabilang ng mga lugar na mahirap maabot, upang mahanap ang maliliit na palatandaan ng mga anay. Bagamat maaari mong suriin sa ang iyong sariling ari-arian, inirekomenda na kumuha ka ng isang profesional na gagawa nito. Maring mahirap silang hanapin, lalo na madalas silang nagtitipon sa madilim na mga lugar. So ito lang, mga kaibigan, ang ating naging paksa kung paano ba puksain ang mga pesting anay sa loob ng iyong tahanan. Sana ay meron kayo natutunan, at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.